Love Serye TV. Captured by Lady Boss. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Isa talaga sa pinakatatamaran ko ay ang first day of school. Wala naman kasing ginagawa at puro introduce yourself lang ang nangyayari. Paano ko sisipagin yan sa pagpasok? Abuti sana ako may pogi roon, wala naman. I am a transferee at my new university here in Manila. We just came home last month from Europe. Doon kasi ipinanganak ang daddy ko at ang mami ko naman ay isang Filipina. Ang huling uwi ko rito ay nung elementary pa ako at bumalik kami sa Europe nung high school at nag-college. Dito na naman. Na-late nga lang dahil third year college na ako ngayon nung mag-transfer dito. Kung kailan pa tapos na, sa kanila naisipang umuwi rito. Mga trip ng mga magulang ko parang syunga lang. Pero mahal ko naman yun. Kasama naming umuwi ang grandma namin. Ang ate ko naman ay nag-stay sa Europe dahil may asawa siya roon. Venice, what's taking you so long? Striktong sigaw ni daddy mula sa labas ng kwarto ko. Inaayos ko ang paglalagay ng lip tint ko. Just a minute, Dad. I love you. Sigaw ko sa kanya at saka isinukbit yung bag ko at nilagay ang cellphone at wallet doon. Last look on the mirror and I blink on my image. Pinalo ko yung puwet ko at saka nagsalita. Ang ganda ko. Nang lumabas ako ay naroon pa rin si Dad. Malawak akong umiti sa kanya. Pero sinuklian niya lamang ako ng isang napaka-cute na simangot. Niyakap ko siya sa braso niya at sabay kaming bumaba sa aming paikot na hagdan. I don't feel like going to school today. Pag-amin ko kay Dad. I am not a daddy's girl nor a mommy's girl. Parehas lamang akong sweet sa kanila, lalo na kay grandma. Ganon din sila sa akin, sa amin ng ate ko. Walang favoritism na nangyayari. We both feel love by them. Kapag meron ng isa ay meron din yung isa. Minsan naman ay hindi ganoon na nangyayari, pero ni minsan ay hindi man lamang kami nakaramdam ng inggit sa isa't isa. Siguro dahil iyon sa pagpapalaki ng mga magulang namin sa aming magkapatid na hindi maganda ang inggitan sa magkakapatid. I am an honest daughter. Aside from that, I also say what is going on my mind with no filter at all. You are transferee. You need to make an appearance at school. Napadaan kami sa living area kung saan naroon si Mom. Nakasandal siya sa couch. Tanging ang balikat lamang at ulo ang nakikita. Nanonood siya ng TV. Yumakap ako sa kanya mula sa likuran ng couch at humalik sa pisngi. Hindi mo ba ako pipigilan pumasok, Mommy? Tinawanan niya lamang ako at saka hinalikan ang likuran ng palad ko. Just enjoy the day. Do not start it with your complaints, okay, honey? Napabuntong hininga na lamang ako. Kinuha ni Dad yung susi ng kotse sa sabitan. I'll just drop her off. Do you want me to buy something? Malambing na saad ni Dad kay Mom at humalik sa labi nito. Napangalumbaba lamang ako sa sandalan ng upuan. They are so sweet. I really admire their love with each other. Mom, hindi na ba magbabago ang isip mo? We can just go shopping. Suggestion ko dahil mahilig si Mommy sa ganon. Stop it, Venice. You need to go to school. Be a good student, okay? I don't want to go to the guidance with the start of the class. Napasimangot naman ako na magtawanan ang dalawa. You both are so mean to me. Mom, just shoo us away. Ganun siya kapag gusto ng usapan pero ayaw nang pahabain dahil mas importante na lumakad kami. Parang hinihila ang katawan ko nang pasakay na kami ng kotse. When will I have my own car? So that you can go everywhere you wanted. Daddy, niyakap ko ang sarili ko at nakasimangot siyang tiningnan. I have a bully parent. So that I can go to school alone. It would be hassle for you if you'll send me to school, then we'll go later to fetch me. It would be more convenient if I would have my own car. He just tapped his finger on the steering wheel. Mukhang nag-iisip na siya. Nabuhay na ang loob ko pero nang tumingin siya sa akin, umiiling-iling. Tinamad na naman ako. It's a no again. Right after you graduate, you'll have your own car. We'll buy what you wanted even if it is the most expensive one. Most expensive? Hindi ko naman kailangan ng mahal basta mayroon ako para makapunta ako kahit saan ko gusto. I don't know how to ride in public vehicles. Ayaw ko rin naman dahil sa mga napapanood kong hold up at nakawan. Bigla ako ng lamig sa idea na sa akin iyon mangyayari. And no way.
Sumandal na lamang ako at nagbilang ng mga kotseng nakakasalubong namin. It was a big university. Sa page lang ng school at sa Google ko nakikita. Iba pala kapag personal, nakakahilo ang lawak. Never ko pa ring nadaanan dahil may kalayuan sa aming bahay. Marami ang sasakyang nakapark at may mga estudyante pang nagdaraan. Be good, Venice. Tumangu-tangu na lang ako kahit ayaw ko nang marinig ang ganong klase ng paalala. Hindi ko naman sila masisisi dahil sa dati kong school. I used to punch those guys who tries to touch or kiss me. May karapatan naman akong gawin yon, lalo na kung may nambabastos na magaganap. No one can touch me aside from myself, of course. No need to say that, Dad. I am good, okay? But when there are a soul here, I will really punch their ugly faces. Tumawa na lamang si Dad, saka hindi na nagpark ng sasakyan. Mabilis na lamang niya akong ipinagbukas ng pinto at saka ako humalik sa kanyang pisngi. Nakanguso akong nanood sa pag-alis ng sasakyan. Kahit tinatamad ay binaybay ko ang entrance ng university. Nakangiti akong binabati ng guard na naroon. Tinanguan ko na lamang siya at hindi na ngumiti. Natatamad akong ngumiti ngayon dahil wala ako sa mood. Hindi ako yung plastic na tao. Kung ano ang mood ko ay iyon din ay papakita ko sa kahit na sino. Bahala kayong maumay sa mukha ko. Kakalampas ko lamang ng main gate nang tumunog yung phone ko. Nakalimutan ko palang i-silent mode. Mabuti na lamang at nandito pa lamang ako. Pero kung sa room naman namin ay okay lang naman sa akin. I can just say that I forgot to silent it. Why the need to tell lies if I can tell them the truth, right? Kung magalit, wala na akong magagawa. As long as I said my apologies, it would do. Mom, bungad ko nang sagutin ko ang tawag niya. Nasa school ka na ba? Tumabi muna ako dahil may mga dumaraan. I just entered the university. Why? Naging habit ko na yata ang pag-tap ng foot ko dahil iyon ang ginagawa ko ngayon habang hinihintay ang sasabihin ng nanay ko. Wala lang, masama bang tumawag sa maganda at pinakamabait kong anak? Napairap na lang ako at niyakap ang bag ko kahit na nakasukbit ito sa balikat ko. Mas lalo akong tinatama dahil sa kabaliwan ng mga magulang ko. I will be a good student, Mommy, if that is the reason why you called. Nakakasakit ka naman ng damdamin, anak. Matatanggal na yata ang mata ko sa kakairap ngayong araw. I love you, Mom. Just cook my favorite dish later when I come home, okay? May sasabihin pa sana ang mami pero pinatayan ko na siya ng tawag. Ilalagay ko na sanang muli sa bag ko yung aking cellphone na may dumaan na 6 na grupo ng lalaki na nagtatawanan. Ang gwapo, parang nabuhay ang tinatamad kong kaluluwa. I wasn't the only one ugling with them because when I look at my surroundings, there are a group of girls who are also giggling as they watch this group of guys. Parang may mga sariling buhay naman ang grupo nila dahil wala silang pakialam sa mga taong nasa paligid. Doon pa lang, alam ko na agad na hindi sila yung mga mayayabang na grupo. Sa ora pa lamang nila, alam kong may pagkahambol ng mga personalities nila. Sa kanilang 6, tumibok hindi lamang ang puso ko, maging ang mga pagitan ng hita ko, nang makita ang isang perpektong mukha na lalaki para sa akin. He is like a Greek god. Oh shit, I check my panty if it is still intact. Oh God, ang gwapo. Pinipigilan ko ang sarili ko na sumigaw sa kilig. Shit, na malagkit. Bakit ngayon lang kita nakita ang pogi? Dahil may kalayuan at hindi ko sila marinig, ay pasimple ako naglakad patungo sa kinaroroonan nila. I am not a chismosa. I just want to know who is this guy. Halos himatayin ako na makalapit ako sa kanila. Ngayon lang ako nakakita ng lalaki na halos malaglag na yung panty ko. Gusto kong sumigaw sa kilig. I think I have my first crush na. Oh wait, hindi pala, I think. Sigurado na ako na siya ng lalaking gusto kong makasama sa panghabang buhay. Oh, hero! Dinig kong saad ng isang long hair na lalaki at saka sinapok ang crush ko. Hero daw. Pati pangalan ay ang gwapo. Ano ba talaga? Papa Hero, my love. Dahil sa pakikinig sa kanila nakafocus yung attention ko, ay hindi ko napansin na may mga hagdan pala akong matatapakan. Matutumba na sana ako kung hindi ko pa lamang naipantibay ang aking paa. Dahil sa gulat ay napasigaw ako. Ah, ang gwapo mo, Papa Hero. Napatabon ako sa bibig at saka napatingin sa kanila. Nilingon nila ako pero nagtawanan lang sila at kinansyawan ang Papa Hero ko. Saglit niya lamang akong tiningnan at saka tumawa na nakakaloko. Ang panty ko. Ninitian ako ng future hubby ko. Umalis na sila pero nga nagtatawanan pa rin. I flipped my hair and get back on my poise. Sisipagin na akong pumasok nito.
Magiging isa na akong mabuti at responsableng estudyante nito. Kung dati ay tinatamad ako sa mga introduce yourself na yan, ngayon ay kahit siguro ilang beses pa nila akong pag-ulitin sa pagpapakilala ay ayos lamang sa akin. Ni hindi mapuknat sa labi ko ang balikat nito dahil kanina pa ako nangingiti at kinikilig. Kasalanan nito ni Papa Hero. Nag-CR nga ako dahil baka lumuwag yung panty ko at biglang malaglag pero mabuti at ayos pa naman. My God kasi, makalaglag panty sa gwapo. Wala pa ako masasabi ko. Talagang bagong kaibigan. May nakakausap na ako pero yun lang yon. I don't want to treat them as my friend, agad without knowing them wholly. Mapipili ako sa magiging kaibigan ko. In Europe, I only have few friends but I know they are true to me. Magkaiba yata kami ng department kasi hinahanap ko siya. Kanina pa sa building namin pero wala pa rin ako makita na ganong klase na mukha. Well, I don't think they are under the Bachelor of Arts in Modeling, Fashion Designing and Merchandising. Sa mukha ng katawan pwedeng-pwede pero sa datingan ay masasabi kong hindi nga sila katulad ng mga kinukuha ko. Baka engineering or business ad. Kanina pa si Papa Hero tumatakbo sa isipan ko. Ilang taon na kaya siya? May girlfriend na kaya yon? Huwag naman sana. Ako lang dapat ang maging girlfriend niya. Pagkatapos talaga ng klase namin ay hahantingin ko siya. Sa naiisip kong department nila, wala ka nga lang kawala ngayon sa akin, Papa Hero. It's 3 in the afternoon and our class just ended. Buhay na buhay ang dugo ko na lumabas ng aming silid. Saradong-sarado ito dahil naka-aircon ang loob. This university is really classy. Tama lang dahil mahal din naman yung tuition fee rito. All the facilities and premises are newly painted and structured. Pinaghandaan talaga nila ang pagbubukas ng pasukan. There are some of them who are wearing school uniforms but mostly civilian ang suot katulad ko. I am wearing a fitted dress that reaches my knee. Wholesome naman ito at pangpasok talaga pero syempre, dahil maganda at sexy ako ay mukhang may runway akong rarampahan. I am also wearing a simple heels that would match my dress. Tingnan lang natin kung hindi ka pa mahulog sa akin ngayon, Papa Hero. May mga sumisipol habang dumadaan ako pero hindi ko sila pinapansin. Mga bastos lang ang maninipol. They don't deserve my attention at all. Baka masap ako lamang sila kapag makita ko ang mga pagmumukha nila. Lalo na kung mga pangit naman. Nakalabas na ako ng department namin. Ang lawak masyado na university na to. Nakakahilo pero para sa Papa Hero ko, hindi ako mapapagod. Iniisip ko pa nga lang na makikita ko muli ang kanyang gwapong mukha. Ay nabubuhay na agad ako ng loob. Maraming students sa mga benches at kiosks pero wala pa rin mukha ng mga magkakaibigan na akong nakikita. Napagpasyahan ko na lumabas ng engineering department. Sigurado naman ako na wala silang klase dahil nga nasa labas na ang mga estudyante. It would be OA naman if I would go to each rooms and check if they are there. Ayaw ko rin naman na magtanong dahil ang pangalang Hero lamang ang alam ko. Paano kung marami pala silang kapangalan dito? Mas lalo pang nakakahiya. I entered the business department. Ang daming tao. Karamihan nasa benches at may mini park pa talaga sila. Iyamanin ang department na to ha. Mas nakakahilo ang tao kaysa sa laki ng department. Balita ko kasi isa ang department nila sa pinakamaraming population sa university. Naupo na lamang muna ako sa isang bench ng kakaunti lamang nakatambay. Mga nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Mukhang mga freshmen pa ang mga to. Halata dahil mga mukhang bata pa ang ahurahan nila. Pero sa forma ay parang kasing idaran ko lang. Marunong akong kumilatis ng tao. Isa iyon sa kinahiligan ko dati pa. Kung hindi nga modeling, baka psychology ang kukunin kong kurso. Nagpahinga muna ako dahil nangangalay na rin ang pinti ko kakaikot sa malawak na building ng engineering. Bala ko nang kuhanin yung cellphone ko sa bag ko nang mag-vibrate ito. Kinuha ko kaagad at nakitang si mom na naman ang tumatawag. Ano ba naman tong nanay ko? Akala mo'y mawawala ako sa mananapak agad ng estudyante dito. Tinatamad akong sumagot ng tawag habang ginagalaw mga paa ko para matanggal yung alay. Venice, honey. Malambing niyan sa lubong sa akin. Pagkasagot ko pa lamang ng tawag. Bahagyang naman akong kumalma dahil alam kong hindi kalokohan na sasabihin ni ma'am. Mom, I am fine here. What is it? Ipinalibot ko yung paningin sa mga lumalabas. Para kung sakaling dumaan man sila ay makita ko kaagad. Well, kakain kasi tayo sa labas with mama. Alam kong wala na kayong klase kaya dadaanan ka na lang namin dyan ngayon. On the way na kami. Agad? Nagugulat kong tanong.
Kung kaya't pati ang mga malalapit sa akin ay napalingon sa akin. Ngumiti na lamang ako sa kanila at ibinalik ang atensyon sa kausap at sa mga dumaraan. Why? Akala ko ba tinatamad ka riyan sa school? Magsha-shopping pa naman tayo. I was just looking for something. Call me when you are outside na. Okay honey, I love you. I love you mom, take care. Hindi katulad ng iba, hindi ko kinakahiya na ganitong edad ay nakikipag-I love youhan pa ako sa mga magulang ko. I don't care about what other people will say, lalo na kung wala silang ambag sa buhay ko. Napabuntong hininga ako. Lilipas ang araw na hindi ko naman siya makikita, nakakalungkot. Sigurado ako narito ko siya ulit babalikan dahil sa nakikita kong suot na ID lace ng mga estudyante rito, kaparehas sa mga suot nila. Ngayon ko lang na-realize na may pagkakakilanlan nga pala pagdating sa ID laces. Ansyong ako talaga minsan, gosh. Pinalakas ko na lang yung loob ko na may bukas pa naman. Tama, bukas ko na lang ulit sila hahanapin. Makikita rin nila ito ulit. Inayos ko ang heels ko at isinukbit ko yung bag ko sa aking balikat. Hindi ko na inilagay pa yung cellphone ko dahil baka tumawag na naman si mom ay hassle lang kapag kukunin ko pa ulit. Huling buntong hininga bago ko nagtungo sa exit ng kanilang department. Parang bumibigat yung katawan ko. I want to see him before I go home. Nagstay ako saglit sa labas ng department nila at saka nagpasipa-sipa. Kunwari ng mga invisible na bato kahit wala naman talaga. Binabaybay ko ang exit na gawing university para sa labas na lamang ako maghintay sa pagdating ng aming sasakyan. Nakakatamad naman talaga. Lord, magpapakabait na po ako basta ipakita niyo lang sa akin si Papa, hero. Please po, kahit ngayon lang po. Pasimple kong dasal habang nakatayo sa labas ng university. Kasalanan niya kasi ito. Hindi naman ako ganito. Never ko pang na-experience maging patay na patay sa isang lalaki. Ngayon lang at sa unang titig pa lamang iyon pero parang na-hypnotize mo kaagad niya ako. Shemay, gulat talaga. Kapag naalala ko ang mukha niyang nakangiti sa akin ay kinikilig ako. Sige na nga, hindi na ako malulungkot, at least nakita ko pa rin siya. Aasa na lamang ako na magkikita kami sa mga susunod na araw. At kapag nagkita kami, sisiguraduhin ko na makikilala ko pa siyang lalo. Dumating na ang sasakyan namin. Bigla ko nakalimutan ang hinahanap ko ng masaya kong sinalubong ni na mom at dad. Bumaba pa talaga sila ng sasakyan para i-congratulate ako sa first day of school. Kahit bully sila, sobrang sweet at thoughtful pa rin talaga nila. Papasakay na sana ako na mahagip ko sa peripheral vision ko ang isang sasakyan. Nabukas ang bintana habang marahang lumalabas ng exit na sasakyan. Shit, Papa ha, Papa hero. Napalingon siya sa gawi ko. Nalakasan ko yata yung dapat ay isipin ko lang. His forehead creased. Ilang hakbang lang kasi yung layo niya sa akin dahil sa may exit ng mga sasakyan ako nag-aabang. Nakalampas na ang sasakyan niya. Grabing bilis pa rin ang tibok ng puso ko. Shit, buhay na naman ang sistema ko. Who's that Papa hero? Napalingon ako kay dad. Hindi pa pala sila nakakapasok ng sasakyan. Nakapamewang si mami habang nakakrus ang braso nila. Nakakalimutan kong kasama ko sila. Kasalanan mo talaga ang lahat, Papa hero. Nawawala ako sa sarili ng dahil sa'yo. Pero teka, gusto kong sumigaw sa kilig. Hindi ko na nga napigil at napatili na ako ng pagkalakas-lakas at dali-daling pumasok ng sasakyan na hindi hinihintay ang mga magulang ko. Saan nga ba darating at hahantong ang nararamdamang ito ni Venice para sa lalaking ni hindi pa nga niya gaanong kilala? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.